baliwala ang opinion mo, Congressman Lawrence Defensor. Hindi ka naman hukuman eh. Dapat daw kasi hindi pinakikialaman ng Korte Suprema ang mababang kapulungan pagdating sa rule-making power. Grabe ang kayabangan na ng House of Representatives. Nagpapakilala lang yan, sir. Ibang klaseng level na, hindi ko maarok. Ewan ko kung abogado to. Kung abogado ito dapat tinda na lang to ng kamote. Kayo ang gumagawa ng batas, pero ang Korte Suprema ang nag-i-interpret ng batas. Bumanat na naman kayo, sabi ba naman ito, I don't see any clear sign of grave abuse of discretion on the part of the rules of the House. Ikaw, siyempre, wala ka nakikita. Kayo yun eh. Pero sinabi na ng Korte Suprema, mali yung ginawa nyo doon sa impeachment. Ayusin nyo yung rules nyo. Sumunod kayo. Dito, marami nagmamarunong. Hindi lang si Tito Soto. Pati ito namang si Defensor, hindi daw nila susundin. Pwede ba naman yon? Si Tito Soto kasi nagpauso yan di ba? Nung unang-unang lumabas yung desisyon, yung wala pa yung MR, wala pa yung final decision. Pagtanungan daw siya, pwede daw namang hindi sundin. Wow. Saan ba kumukuha ng ideya itong mga to? Kaya immature ang ating democracy at walang nararating ang ating bayan dahil hindi natin ginagalang ang korte. Di ba? Anyway, speaking na naman sa ating lehislatura, ewan ko ba, pagkatapos na umani ng katakot-takot na batikos, si ang kaisa-isang alumnus ng One Ball University sa Law, si Tito Soto, ay eto na naman, may bumanat na naman na isang kongresista, sabi ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor, na sigurado ako ay hindi ka mag-anak ni Mike Defensor. Kasi medyo kengkoy itong si Lawrence Defensor Kapido. Siguro ang kamag-anak niya yung Patis. Yung Lawrence Patis. Commercial yan, Tori. Sabagkat, ito mong kapwitang sinasabi nitong tao. Sige po. Dahil daw, mayroong doktrina ng separation of powers, hindi daw kailangang sundin ng mababang kapulungan ang ruling ng Supreme Court. Saan ba kumukuha ng legal advice itong mga taong ito? Mga galing Mars yata na mga abogado. Ang tinatanong nitong mga ito. Dapat daw kasi hindi pinakikialaman ng Korte Suprema ang mababang kapulungan pagdating sa rule-making power. Naku, ewan ko kung abogado to. Kung abogado ito dapat siguro magtinda na lang to ng kamote. Mababang kapulungan, di ba lawmaker? Kaya nga, ano yung rule hindi maker? pa nila alam na kayo ang gumagawa ng batas, pero ang Korte Suprema ang nag-i-interpret ng batas. Bumanat na naman kayo, sabi ba naman ito, I don't see any clear sign of grave abuse of discretion on the part of the rules of the House. Ikaw, baliwala ang opinion mo, Congressman Lawrence Defensor. Hindi ka naman hukuman Ikaw, siyempre, wala ka nakikita. Kayo yun pero sinabi na ng Korte Suprema, mali yung ginawa nyo doon sa impeachment. Ayusin nyo yung rules nyo. Sumunod kayo. Ano ba naman kayo? Grabe ang kayabangan na ng House of Representatives. Nagpapakilala lang yan, sir. Ibang klaseng level na, hindi ko maarok. Kaya immature ang ating democracy at walang nararating ang ating bayan dahil hindi natin ginagalang ang korte. Di ba? Kita mo. Kita mo sa Amerika, panalo dapat si Al Gore laban kay Bush nung nagre-election si George Bush. Yung anak hindi yung tatay. Yung tatay yung sa Desert Storm di ba? Sa Desert Shield. Yung anak, di ba, naging governor ng Texas, si George Bush. Then naging presidente. Yung second term niya, di ba 2 terms ang presidente ng Amerika? 4 years, 4 years. Yes po. Nung re-election siya, kinalaban siya ni Al Gore. Yan. Si Bush.
Okay. Mali yata ako. Si Clinton yata ang presidente, vice president si Al Gore. Mali ako, sorry. That time. Ngayon, alala ko na. Okay. Tapos ng term ni Clinton, si Al Gore ang inilaban niyang presidente. Ang challenger si George Bush. Okay. Sa state of Texas, ang gobernador, yung kapatid ni George Bush, si Jeb Bush. Sagwa ng pangalan eh, Jeb. Parang pantot yata. Jeb eh. Nagkataon lang, sir. Oo, Sige. Jeb Bush. Okay. Bush. Okay. Doon, may naging question sa pagbilang ng mga boto. Malapitan yung eleksyon. Ibig sabihin, close fight. Sa kanila, hindi naman popular vote electoral vote sa Amerika. Halimbawa, ang Texas, maraming electoral votes yan, 40 plus yan. Pag nanalo ka sa Texas, yung electoral votes ng Electoral College ng Texas, kuha mo lahat yun, ibig sabihin, all or nothing. Then, ang tinatotal po nila, hindi yung popular vote, hindi yung boto ng individual na tao. Yung number ng states na nakuha mo, kung saan ka nanalo, may electoral votes yun, yun ang tinototal nila. Yun. Malapitan. Decisive yung state of Texas kung sinong mananalo. Opo. Kung sinong mananalo sa Texas, yun ang mananalo sa pagka-presidente. Yan. Okay. Mayroong ruling na panalo si Bush doon sa Texas. Opo. Pero may question sila doon sa balota. Yung sinasabing Chad. Kasi sa kanila, iba hindi mo yung sinusulat. Binubutas. Binubutas mo yung balota. Para kung Bush or yung selection Gore. nila. Yung selection. Meron doon parang bilog. bakal na pambutas. Bubutasan mo yung bilog doon sa tabi. So sa atin, di ba sinishade yung bilog na hugis okay itlog? yun, binubutas. Binubutas. Mas okay yun. Meron yung tinatawag na Chad. Binutas pero hindi gumanon. Hindi pumasok. tumusok masyado. Hindi pumasok. Ang tawag nila Chad. Oo. Sabi hindi binilang yung mga Chad na sayang. kay Gore in his favor. Pumunta sila sa State Supreme Court. Sabi ng State Supreme Court, hindi, panalo si Bush. Inakyat sa Supreme Court ng Amerika. Presidente to Opo. Pagka-presidente. Okay. Sabi ng Supreme Court, ayaw naming reviewin yan. Oo. Ibig sabihin, panalo si Bush. Opo. Okay. State matter daw yon. Okay. Sabi ni Al Gore, naglabas agad siya ng statement pagka labas ng desisyon. Eto, pagka-presidente ang pinagtatalunan dito, hindi lang rules ng impeachment, Opo. Sabi ni Al Gore, I do not agree with the decision of the Supreme Court. Ayun. But I respect it. Then tumahimik na siya. Tapos na. Kito mo, kaya mature ang kanilang democracy. Mag-aaway sila pero pag nagsalita na ang Korte Suprema, that's Finish. it, pansit. Oo. Dito, marami nagmamarunong. Hindi lang si Tito Soto. Pati ito namang si Defensor, hindi daw nila susundin. Pwede ba naman yon? Si Tito Soto kasi nagpauso niyan di ba? Nung unang-unang lumabas yung desisyon, yung wala pa yung MR, wala pa yung final decision. May pagtanungan daw siya, pwede daw namang hindi sundin. Wow. Saan ba kumukuha ng ideya tong mga to? Kung hindi mo rin susundin yung Supreme Court, bakit may check and balance pa? Alam mo, Congressman Defensor, kaakibat ng yung tripartite system of government na magbasa ka kasi ng Federalist Papers. Attorney. Oo. Yung mga Congressman John Lawrence Locke. na lang. Kawawa si Sir Mike Yung, Congressman Defensor din. Si Congressman Lawrence. Parang Lawrence. Magbasa ka naman ng Federalist Papers para may background ka kung ano yung Newtonian na system of government na tripartite na yan ay sina Thomas Jefferson, sina John Locke, yung mga federalista, hindi yung federalistang Partido Federalista ng Pilipinas, hindi rin yung federalista rito na federal system of government, yung mga framers of the Constitution. Tignan nyo po, meron po na available naman online ngayon swerte nga tayo. Nasa Library of Congress yan US Library of Congress. Yung Federalist Papers. Pwede nyo pong pag-aralan yan para nakita nyo kung paano nabuo yung mga ideya
na nasa sa loob ng US Constitution na ang konsepto ng Bill of Rights, ang konsepto ng separation of powers, Opo. ang concept ng check and balance ay doon kinuha ng ating 1987 Constitution. Ginaya natin yan. Pati nga yung presidential form nila, ginaya natin eh. Kanya lang tayo ay unitary at hindi federal. Yun lang. Pero yung may legislature, may executive, may judiciary, hindi po parliamentary na iisa yung may melding ng legislature at executive, hindi po. So tripartite, tatlong great departments of government within their own sphere, but only within their own sphere. They are supreme. Yeah. Paggawa ng batas, hindi pwedeng panghimasukan ng Korte Suprema habang ginagawa ang batas. Kasi sabi nila, bakit daw hindi kami nagdemanda noong unconstitutional yung Quadcom, yung ginagawang batas? Opo. Hindi pa po pwede yun habang ginagawa pa lamang. Paglabas ng batas at yan ay pinirmahan na ng Pangulo, Doon pa lang. oo, not even pumasa sa upper house, upper chamber at saka sa lower house. Hindi pa Opo. pwede. Pag-transmit sa presidente kasi hindi pa batas yan. Okay. Once batas na yan, pwede mo nang questionin kung unconstitutional. Ayun. Hindi pwedeng sabihin ng legislature, hindi, o ng executive, hindi namin susundin na dineclare unconstitutional, papatupad pa rin namin. Constitutional crisis ka. Oh, hindi pwede yun eh. Oh, sino ba yung mga nandyan ngayon na nagbibida na hindi sumusunod sa konstitusyon? Nandyan Sino kasi po? namamayagpag. Si De Lima. Okay. Oh, di ba? Nagtiniar o siya ng Korte Suprema, We hindi should niya sinunod. know. Oo. Ito yung mga kamote na ayaw sumunod sa Korte Suprema. Ina-undermine nila ang Korte Suprema. Hindi po pwede yun. Kasi kailangan may referee between the Constitution and the acts of any department of government. Nandiyan ang Supreme Court para sabihin kung anong pwede, anong hindi. So, paggawa ng batas, paggawa mo ng rules, walang pwedeng makialam. Ayun. Pero pag pinapatupad mo na yan at yan ay labag sa konstitusyon, ang Korte Suprema ang inatangan ng konstitusyon, under the expanded judicial powers to determine if there is grave abuse of discretion on the part of any instrumentality of government, maging yan ay ang Pangulo Opo. by way of executive orders o yung ginagawa ng kanyang mga departamento or legislature. Hindi mo pwede sabihin, hindi ako susunod yan kasi ang opinion ko iba. At Mali. kalokohan yun. Mali. May problema tayo dyan. Yun na. Yung ganyang attitude, dapat yan hindi na. Ine-elect muli. Ang problema Oo. kasi, halal tayo ng halal ng mga Opo. kamoting kahoy sa House at saka Oo sa nga, Senado. Oh, ang dami nating kamoting kahoy na inilagay dyan. Wake up call yan, Oh, attorney. di ba? Oh, good. Yun ang mabigat. Opo. Hindi pwede yan, hindi pwede yung ginagawa ni Tito Soto. In fact, may mga grupo na gustong mag-file ng indirect contempt complaint against Tito Soto at ethics complaint sa mga pinagsasabi niya laban sa Korte Suprema. Hindi pwede yun eh. Yun. Hindi dapat yun. Pero tong si Congressman Lawrence, defensor, Oo. siguro take note on that. Ito pa, sinabi pa nitong kamoting ito. Sabi niya, it bothers me that they, ibig sabihin daw yung mga Supreme Court justices, are dictating on how we interpret our session days. It bothers me that they are suggesting how we should proceed with impeachment referral, especially if impeachment complaints are endorsed by all members of the House. Nandun po yung procedure. Hindi naman kayo nag-set ng procedure eh. Oh. Nasa konstitusyon, ininterpret lamang ng Korte Suprema Yes. kung anong ibig sabihin noong konstitusyon. In relation to the due process clause of the Constitution. Kasi lahat po ng ginagawa ng lahat ng tao, lahat ng official acts ng gobyerno ay dapat subject to due process. Ayun. To due process. Bakit? Sa Bill of Rights, kauna-unahan, Article 3, Section 1, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Bakit unang-una yang due process clause sa Bill of Rights? The Bill of Rights being a limitation on the rights of government. Ang
sabi ni Professor Jelinek, Opo. Opo. isang constitutionalist. Okay. A constitution is basically two parts. Yung American Constitution. Opo. Most of it, ang karamihan yan, sets down the powers of government. Anong pwedeng gawin ng gobyerno? Anong pwedeng gawin ng executive? Anong pwedeng gawin ng legislature? Anong pwedeng gawin ng judiciary? That is the first part. The second part, maliit na bahagi lamang, kudit ito ay mas mahalaga, ay the Bill of Rights. Bakit mahalaga ang Bill of Rights? Bakit po? Because it is a limitation on the powers of government. Bakit mahalaga na may limitasyon? Without limitations on the powers of government, ang gobyerno na makapangyarihan ay prone to abuse. Kung walang pipigil sa matinding kapangyarihan ng legislature, malaki ang budget nila, lalo ng executive. Hawak pa niya yung armed forces. Yes. Malawak ang kapangyarihan ng mga departamento ng gobyerno. Kung walang Bill of Rights na maglilimita dyan, Maabuso. magiging Abuso. dictatorship. Dictatorship. Di ba? Maabuso. Kaya napakahalaga niyan. Kaya nga, ang Bill of Rights is called constitutional limitation. Oo. Ito yung poder. Ito ang pwede mong gawin pagdating Hanggang- sa Bill of Rights. Ito ang mga hindi mo pwedeng gawin sapagkat yan ay sisikil sa kapangyarihan ng mga citizen. Yun. Oo. Ayos pala yun. Yun ang social contract na tinatawag. Tama po. Social contract. Ang social contract, kami ay magbabayad ng buwis. Opo. Kami ay susunod sa batas. Opo. Yun ang gagawin namin. Kami kami mamumuhay ng ayon sa batas. Yun. Pag sinabi ng batas, coding, yung sasakyan ko sa Lunes, hindi ko ilalabas yung sasakyan ko. Oo. Pag sinabi ng batas, bawal tumawid dito, susunod kami. Yes. Pero, yung aming kinikita, ipapamahagi namin sa inyo. Ngunit, poprotektahan nyo kami. Yun. Yung flood control, gawin nyo ng maayos para kami hindi bahain. Yung kalye, ayusin nyo para hindi lubak-lubak, para hindi kami matraffic, hindi Opo. masira sa sasakyan namin. Opo. Magkaroon kayo ng pulis para hindi kami mapatayin o pagnakawan o saktan ng mga kriminal. Opo. Yun ang kontrata natin sa gobyerno. Ang tawag doon, the social contract. Social At contract. ang kontrata natin, kami ay magpapasa ng konstitusyon. Kasi ang konstitusyon, hindi po ginawa yan ng Constitutional Commission. Sila ang nag-draft. Pero ang bumoto dyan, kung payag sila o hindi, ay ang taong bayan. Bakit? Dahil in a democracy, ang makapangyarihan ay hindi yung executive, legislative at judiciary. Yung taong bayan. Kaya nga yung preamble, we, Opo. the sovereign Filipino people, kami ang may kapangyarihan, pinahiram lamang namin sa inyo. Ayun. Di ba? Kasi kami naman lahat, hindi labo-labo. Opo. Pinahiram namin yung executive power kung sinong nakaupong presidente. Opo. Pinahiram namin yung makapangyarihan namin gumawa ng batas dito sa legislature. Kaya nga hinahalal yan eh. Opo. At yung power to interpret the law, binigay namin sa hukuman, hindi hinahalal yan. Bakit? Para independent sila sa iniisip ng tao. Kahit hindi popular, kasi sometimes may mga bagay na popular. Yung hit na hit sa mga tao. Okay. Pero mali naman. Ayun. Labag naman sa batas. Katulad ngayon, maraming gusto. Yung mga congressmen na may anomalya. Sugurin na lang sa bahay, ilabas, kalad ka rin palabas ng bahay, tibitin ng patiwarik sa puno. Pero hindi mo pwedeng gawin yun. Delikado. Pero yun, popular yun, ha? Opo. Sabihin mo sa mga tao, gusto nilang gawin yun. Katulad nung nangyari sa Nepal, di ba? Opo, opo. O sinunog yung mga building. Grabe yun. Yun ang popular at that time, pero hindi pwede yun. Kaya may korte, hindi halal. Kasi para hindi sila nakikisama sa kung anong trending. Yun po eh. Yun ganun ang logic noon. They should Kaya know. nga, may check and balance. Ngayon, kung sisirain mo ang tiwala ng taong bayan, babakbakan mo ng babakbakan sa Korte Suprema, masama yan. Kasi, paano kung ayaw nang maniwala sa Supreme Court? Paano kung may kaso kami ni Victor?
natalo ako, nanalo siya, sasabihin niya, ay, yung mga kongresista hindi naman ginagalo Supreme Court, hindi ko susundin yung order. Ayun, Supreme kaya Court. na rin sila, patay na. Halimbawa, natalo ako. Oo. Sabi ko, hindi ko susundin, hindi ako magbabayad kay Victor. Oo. Ang opinion ko, wala akong dapat bayaran. Opo. Sasabihin ni Victor, loko-loko ka pala, di nag-away kami. Baka kinuha nun yung sasakyan ko, sinaksak ako, binubuo ako. Opo. Hindi mo pwede. There will be chaos. Yeah. Kaya kayong mga mambabatas, Lawless na yan. huwag kayong magiging masamang ehemplo. Kasi yung iba sa inyo, masama na nga ang muka. Masama pang ehemplo. Sobrang kasamaan na yon. Hindi baling masama na ang muka. Opo. Wag lang masamang ehemplo. So yun po, tayo po ay maghunos dili, mga Ayun. mambabatas. Kayon lumalabas na kahiya-hiya niyan eh. Kita mo si nangyari kay Tito Soto. Opo. Pinag-uulan siya ng kamutihang Grabe batikos. talaga, oo. Ano-anong sinasabi? O, di ba? Oo. Anyway, mga kasama,